Hindi mo balutin yung dito banda. Dito daw ayaw. Kailangan naka-cover dito. Itong lieg. Dito. At saka yung mag-mask ka. Kasi pag nalanghap mo daw yung sabi ng doktor, malanghap mo yung, di ba, pag nag-istumay parang oso. Ito daw, mga ugat daw dito, napoprosen. Tapos hindi makadaloy. Kaya yun daw minsan magiging to. Ito, naging tabingi. Pero, naalala ko kasi yung alaga ko doon sa Israel na half stroke. In-apply ko sa sarili ko yung mga, yung therapy. So, nagte-therapy ako sa sarili ko. Kaya, ang dami naman pinagdaanan ni Ay. Sabi niya, nakalimutan na daw niya lahat. Mahirap din ang buhay ng OFW, lalo na pang mahina ang loob mo. Mga kaibigan ko ding iba, uwi na December, for good na. Ako din, susunod din ako. Malapit na. Kasi, kailan pa ba ako mag-enjoy sa sarili ko, di ba ay? So si Irene, 2 years ago, nang nagbalakang umuwi, tapos na-postpone. Hanggang nagkasakit siya ngayon, kaya kailangan siya umuwi na. As in, for good na talaga. Mula noon, wala ka ng trabaho, no? Hindi naman ako talaga nagkaroon ng wala siyang permanent trabaho. Yun lang, yung Yabanji, di ba, live out ka dati? Medyo matagal ka din doon, di ba? Yung foreigner na mo. Pero kami live out dati, isang kwarto lang kami, isang boarding house. Tropa nga kami doon sa Istanbul. Lumipat kami dito. Inabot na kami ng tanda dito sa Ankara. Kaya nga. Pero mas maigi dito tayo. Mas maganda ang atmosphere dito. Maganda pa nga dito. Kaysa ayaw ko doon sa Istanbul. Sa Istanbul, guys, masyadong crowded. Kaya gusto ko dito kasi parang hindi rin siya mainit masyado, hindi rin siya malamig lamang dito ng konti, di ba? Pero kere lang. Ganyan story namin ni Irene. Mga siguro. Dami ko kaya nakain. Kainin mo. Sa iyo naman talaga yan. Ayan. Natatawa ako dito sa kanya. Sabi ko, ay, nagutom na ako. Sabi ko, dito ka lang ha, kasi malimutin na. Sabi ko, hindi mo na ako buksan. Malimutin na siya talaga. Dahil siguro sa gamot mo yan, ay? Sa gamot, kasi lalabas doon na ICU to eh. Kaya ngayon, hirap siyang, kailangan mo pang i-remind sa kanya na, ikaw si yung ganyan. Maalala naman niya pag sabihin. Pagdating mo sa Pilipinas, tawag ka kaagad. Natandaan mo pa ba ang Facebook ko? Di ba tayo sa... Friend. Chasly, di ba? Chloe. Ang Facebook ko, Chloe Monti. Hindi na. Iba na yun. Ako pala si Chloe Monti, guys, sa Facebook. Yan ang Facebook name ko. Pero hindi naman yun ang totoong pangalan ko, of course. Ito sa Irene, hindi ito nag-a-alias. Oo, dito lang ako. Ikaw nga maglagay nga. Ikaw marunong jam. Doon sa papel. Meron na ba? Meron na? Friend tayo, friend. Asa? Basta Chloe Monti. Nakausap kita nung isang araw. Chloe mo, C-H-L-O-E. L-O. Tapos? Monte. Ayun, ito, Chloe Monte. Yan. Ayan na. Friend tayo. Huwag mo kong kalimutan. Ayan, meron yan. Si Chloe Monte. Nagkahiwala na kami ng boarding house ito nung humiwala ako kasi live out ako. At the time, lumipat ako ng boarding house na mas malapit. Mas malapit sa aking trabaho kasi live out ako. Gusto ko pagdating, kunting lakad lang, malapit na. Lumipat ako doon, malas malapit sa trabaho. Nagkahiwalay kami. Pero on and off kami magkita. Ilang taon tayo bago magkita ay. Katagal na naman. Isang taon na naman yata meron ba? Nung nakalabas sa kulungan si Chris. Nagbanding tayo doon sa Domino's, diba? Pinatawagan kita ni Chris. Yun ang last banding natin. Tapos ito yung sunod. Yan ba yan?
Pero may 1 year na ba? Parang. Oo. Parang 1 year na. Pero before noon, ang tagal natin noon kita. Ang tagal. Siguro na may 5 years na. Taga rito lang kami. Ang friendship kasi kahit hindi tayo magkita, basta nasa puso ka, ikaw ay talagang mahal na mahal na kaibigan. Ganun yun. Ang dami kong mga friend naman nasa malayo na. Pag nagkita kami pa rin, friend pa rin. At hindi magkakontak-kontak, basta importante na sa loob ka ng puso ng kaibigan mo. Ay, uuwi na siya, so baka last banding namin to kasi inaasikasa pa ng embassy ang mo, ticket at saka so babayaran nila yung daris sa bahay sa sa hospital. Hindi ko na alam. Basta ako, last na yung pera ko, $1,000 na yun lang ang pera ko. Nasa 30 plus yun ay 34,000. Yan. Hirap guys, mahirap ang OFW na lalo solo ka dito. Akala nyo ganun kasarap ang buhay sa OFW, hindi kami nagtitiis lang dito din. Nagsusurvive lang kami sa aming sarili. Di ba? Tulad to, 13 years hindi nakauwi. Ngayon pala siya uwi. Ako nakakabakasyon ako, pero after nung pandemic, nung nagsimula ang pandemic, hindi na rin ako nakauwi. Nasa 5 years na rin. Tinitiis lang namin ang tawag nito ay yung sobrang lungkot, no? Sobrang lungkot, nagkasakit kami dito, kami lang, ganun. Kaya huwag nyo isipin na lahat ng mga OFW mapira. Survive lang ang buhay namin dito. Basta huwag lang magutuman. Yun nga sabi ko sa pinsan ko, alam mo Bing, sabi ko, di ba dumaan ako ng 9 years, hindi ako nakauwi. Hindi ako dumating dito, hindi ako makapagbakasyon. Sabi ko, pag ang OFW na hindi regular ang pagbabakasyon, ibig sabihin hindi siya okay. Ganun ba? Akala daw nila mayaman na. Sabi niya, kasi hindi ka na nakauwi, ibig sabihin marami ka ng pera. Hindi sabi ko, subukan nyo mag-OFW. Tapos, pag hindi ka nakauwi regular sa Pilipinas, ibig sabihin hindi okay ang isang OFW. Except lang kung sinadya niya magpamising, di ba? Pininto ko nga yung buhay ko, sabi ko. Dumaan din ako ng matinding depression. Nasa abroad, solo ko lang. Tapos, dumating na sa pag-iisip ko yung umabot na sa isipan ko yung tatalon sa tulay, mga ganyan ba? Parang hindi mo na kaya yung bigat ng mga problema. Pero awa ng Diyos na kasurvive din. At nalagpasan din. May nakausap ako noon sa Hong Kong na isang Pilipina nagkwento sa kanyang buhay. Ay, asawa. Maniwala kasi hindi. 4 na beses na ako nag-asawa. Ha? Bakit? Puro sila pinatay. Yan daw ang guhit ng pala talaga niya. Yung una daw sinaksak din daw. So, di nagtagal nagkahanap siya ng nakapag-asawa siya. Sinaksak na naman. Sabi, 4 na naging asawa mo, gano'n ang kapalaran. Oo, sabi niya. Magkaintindi naman ang mo ngayon. Nakakatakot naman yung panglima, baka nilandanasin sa buhay niya. Sabi, yun nga Sabi ko, huwag ka nung asawa kasi buro sila nasaksak. Pero yun pa, palapalad naman itong tao, di ba? Ay, maniwala ka ba? Kaya, ito, tawag ko itong mukha ko ang napakapangit na babae sa mundo kasi hindi nabinta. Yan. Wala namang pangit sa mundo. Gawa tayo ng di ba? Diyos. Wala tayo magaganda. Kaya lang, hindi lang natin kapalaran na magkaroon ng partner. Kaya. Ang may partner man, hindi naging forever, ganun.
Yan, kanya-kanya ang guhit ng palad, di ba? Iba ang kapalaran. Kami dito guys, na lang. Kung anong magiging kahit na kahinat na ng aming buhay, tatanggapin na lang. Diba? Kasi ito, uwi siya, ako hindi lang magsalita, basta may plano na din ako uwi. Kasi mahirap magtumbok ng buwan tapos hindi matupad, diba? So kaya sabi ko nga sa kasama ko, uwi ka December, baka mamaya sundot na din ako. Sa totoo lang guys, ang trabaho ko is napakahirap na talaga ng matanda. Noong solo ko yung matandang inalagaan, pero nung nag-umpisa siyang bumangon ng 10 times a night every night at kalahating katawan na ang nakatayo. Hindi biro yun, di ba? Ang ulo niya, ibunggo na niya sa pinto papunta sa CR. Siyempre, tao lang din tayo maubusan ng energy, ano. So nagreklamo na ako ng amo ko na hindi ko nakakayanin na ako lang mag-isa. So kumuha sila ng isa, yung kasama ko, doon nila nalalaman na gaano pala kahirap ang aking trabaho. Kasi hindi man kasi ako reklamador sa amo, ay, saka hindi rin ako demanding na tipong tao na, uy, magsahod ka ng dagdag. Ha? Magdami ka nakain. Eh, para makarigin ka sa, tataba-taba ka naman. Tapos kaya, diyan ako nagtagal sa amo ko. Yan ang pinakamatagal kong alagaan. 11 years kong inaalagaan. Grabe siya magsigaw, ay. Pag di mo tuloy kagabi, nag-umpisa siya ng akapon, umpisa siya ng tanghali, upo siya ng 5 minutes, lipat siya sa kabilang sopa 5 minutes. Pag afternoon, lilipat siya sa CR, mag-CR daw sa 5 minutes, upo lang doon din nag-CR, pabalik siya sa upuan. Sa tanghali mag-start, kulang ang 50 times na ilipat-lipat mo siya. So pagkagabi ubos ng energy mo. So sabi ko kay sa kasama ko na pag paalisin mo pati yung kapatid, kagabi manood pa sana ng TV kasi sa sala nga kami natulog. Ayaw matulog sa kwarto. Sabi ko, dalhin mo na yung alaga mo, yung kasama kong Pilipina na magkapatid din ng alaga ko. Iuwi mo na yan kasi patayin ko na ang TV. Nang pinatay ko ang TV pati ilaw, nagbangon yung alaga ko. Sabi niya, wala kayo mga asawa, dalhin niyo ko, dalhin niyo ko kasi nag-worse ng Alzheimer. Dalhin niyo ako doon sa CR. Ako sabi ko 5 minutes ka lang galing sa CR, hindi ka rin nag-CR. So mag-CR ka, mag-ihi ka dyan sa diaper mo kasi ubos na energy namin. Kailangan namin mag-rest din para marigin yung namin lakas. Lumapit yung pamangkin. Ang sabi ko sa pamangkin, huwag mo siyang kausapin kasi hindi rin makaintindihan. Kasi dahil ganyan na siya, kung anong gusto niya yun, ang gusto niya. Kayaan mo siya magsisigaw. Importante, secure siya. Importante, may diaper siya. Pag napagod, matutulog din yan. Di natulog. Saka siya natahimik. Tapos na kumain si Ay. Please subscribe, like, and share. Thank you for watching.